bago tayo musad sa iba pang malalaking balita ngayong araw po na ito, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon live via Zoom ang Deputy Speaker mula sa mababang kapulungan ng Kongreso, si Representative Janet Garin. Pabatiin natin sa Bomb Radio Philippines, where nationwide and worldwide tayo po'y napapakinggan at napapanood. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Welcome to the program. Bombo Dennis, magandang gabi at magandang gabi sa inyong mga masugid na tagapakinig at tagapanood. Medyo wala ho tayo ngayong impeachment trial dahil dun sa mga pag-ulan na ating na-experience. Pero itong ikalabing-anim na araw ng impeachment trial, para po sa inyo, meron bang na-achieve na matatawag dun sa panigunan prosekusyon sa pagsalang ni Binibining Acosta bilang hostile witness? Malaki ang na-accomplish, no? Kasi ang sabi nga namin, simula't simula pa, may mga sagot na namang na-generate nung ito ay dinidinig pa sa mababang kapulungan ng Kongreso. Subalit, maraming katanungan. Ang presensya ng ating hostile witness na si Ma'am Gina Acosta ay nagbigay sagot sa katanungan na yung paper trail, no, yung flow ng pera na ginawa ng cheque, ang cheque ay in-encash sa bangko, at ang perang cash ay paano at kanino binigay. So yan ngayon ang malamang kailangang dugtungan para makita natin ang pangkabuhan. Pero andun na yung isang picture na nakikita natin na sinabi niya sinong nag-utos sa kanya, sinabi niya kanino niya binigay yung pera. Kaya ang katanungan ngayon is, saan ba ginamit? Nasabi na rin yan ng ating mga previous witnesses. So pag i-connect mo na ang justification ng paggamit ay hindi sang-ayon dun sa paggamit allegedly ni Colonel Lachica or kung kanino man siya binigay ni Colonel Lachica. Ito ay mga sagot na kailangang marinig ng ating senator judges para naman sila mabigyan ng kaukulang impormasyon before they decide whether to convict or to acquit the Vice President. Okay, may mga opinyon na lumabas kasunod po ng naturang mga development at nagsasabi sila ngayong pinangalanan na ito si Vice President Sara Duterte na pinanggalingan ng direktiba. Sabi ay pwede na raw na mas paikliin yung impeachment trial. Do you believe on that or kailangan buong tapusin yung proseso, Deputy Speaker? No? Ulitin natin, andyan yung mga alegasyon, andyan yung oportunidad na sagutin. Malay mo, biglang dumalo si Vice President Sara Duterte at i-explain niya na dito napunta yung pera. Kaya lang, ang mangyayari naman doon, bakit ito yung justification? No? It's, again, mas magandang pumasok ang halos lahat ng impormasyon na pwedeng mag-gather para naman transparent, no? Mabigyang sagot ang halos lahat ng katanungan. Ito dito kasi ang nakita natin, may direktiba, no? So ayon sa ating hostile witness, ang pangalawang pangulo na i-encash nga at ibigay kay Colonel Lachica. So ngayon, kasinungalingan ba yung mga ando doon na ginamit sa Christmas party, ginamit sa mga bagay-bagay na hindi dapat o hindi sang-ayon sa confidential fund? Etong mga bagay na ito ay patuloy na dapat mausisaan. Meron pa tayong ibang mga alegasyon. Andun pa yung unexplained wealth, andun pa yung bribery. Kaakibat dito, makikita rin natin, meron bang planado ba ito o hindi ito planado? Kasi kung titingnan mo, the SDOs involved, si Ma'am Gina Acosta at si Ma'am Fajarda, ang common sa kanila ay hindi sila career officials nung dalawang opisina. Hindi career official ng DepEd, hindi rin career official ng Office of the Vice President. So ito rin yung isang lapse. Bakit paglalagay ka ng isang SDO, a very important position? Napakataas na posisyon yan, napakataas ng responsibilidad. Dapat alam niya yung safeguards. Dapat hindi pwedeng, kung may utos sa kanya, susundin mo maski mali. No? So ito rin yung mga bagay na dapat rin natin busisiin. Planado ba? Paano ba siya nailagay dyan? May pumili ba? Bakit siya nailagay? Kwalipikado ba? Because these are taxpayers' money. At again, uulitin natin. Confidential funds means ito ay i-address mo sa terorismo. Yung mga nagplaplanong kagaya ngayon, no? May
victims soul rest in peace at yung mga nagpapagamot ay tuluyang gumaling, yung nangyari sa Zamboanga, Ateneo de Zamboanga, yung mga ganyan, mapreprint mo yan. Pag talagang may gagamitan mo ng confidential funds ng Department of Education, kung sakasakali lang. No? These are just few examples. Terrorism, kidnapping, drugs, yung mga scams na pagbibiktima, yun yung output. Kaya ang confidential fund, confidential, pwedeng confidential, ang informants. No? So kunyari mga aliases, pero hindi pwede maging confidential ang output. No? Saan ba ginamit yung pera? So nung ibigay ito, ano ba yung pinaggamitan? Anong impormasyon yung nag-gather? Kung merong reward money, bakit may reward? Ano yung kanilang na-accomplish? These are a lot of questions that still needs to be answered. And the bigger question there is, paano nagkaroon ng dalawang SDO na tila hindi ganun ka-experience sa pag-handle at sa pag-safeguard ng pera ng taong bayan? Okay, Deputy Speaker, ilang pagkakataon na banggit at narinig po ng publiko yung pangalan na Colonel Lachica, no? Kabilang ho ba itong si Colonel Lachica sa mga ipapatawag ng panig po ng prosekusyon at sino-sino pa ho yung mga posibleng corroborative witnesses na tutugma o idudugtong doon sa testimonya nitong si Miss Acosta na nagbigay na ho ng kanyang salaysay? Well, hihintayin natin no, yung decision ng prosecutors. But if we look at the situation, magkakaroon kasi ng dagdag na impormasyon kung mag-appear even as hostile witness si Colonel Lachica dahil masasabi niya kung saan niya dinala, kanino pinamigay, or ano ang naging paggamit ng cash na tinurn over ni Ma'am Gina Acosta. Is it allowed na magdagdag ho ng testigo knowing na talagang nabanggit yung mga pangalan po na ito even wala ho ito doon sa original na na-declare na ipapatawag na testigo and yung pagtukoy bilang hostile witness papaano ho ba yung mga proseso para na rin sa kabatiran po ng ating mga taga-subaybay? Hindi nga siya na-mention no, initially. Pero kung titingnan mo, napaka-importante ng role niya. Kasi siya ang itinuturo ni Ma'am Gina Acosta na pinag-turn over or binigay ng buong buo ang cash na 125 million. I'm not sure kasi sa pagkakaintindi ko, hindi lang ito isang beses nangyari. So napaka-importante yung kanyang magiging tugon sa mga katanungan, kanino niya ito binigay? Paano niya ito nagamit ng napakaikling panahon? Paano niya ito pinadala dun sa mga tao sa iba't ibang parte ng Pilipinas? At kung yung kanyang binigyan ba ay talagang merong output? No? Kailangan nating malaman, ito ba ay hindi isang ghost activity? Totoo bang nagkaroon ng confidential information or intel gathering na information? Yung programa ba ay totoo o hindi totoo, haka-haka lang? Yung mga tao ba doon ay totoo at may aliases lang or these are all ghost disbursements? Yan ang mga katanungan na dapat masagot para naman matudukan yung issue na ito. At again, sasabihin natin, kapag ang mga kasagutan ay pwedeng ma-justify ng nakatanggap ng pera or pwedeng ma-explain personally ni Vice President Ma'am Inday Sara Duterte, this is the best opportunity for her to vindicate her name. Okay, one just last point ano po, maliban dun sa mga panawagan ng mga miyembro po ng prosekusyon na personal na dumalo itong si Vice President Sara Duterte. Kayo, ano ho ang inyong pananaw kung dadalo itong si Vice President Sara Duterte? Ano ho ba ito? Sa tingin nyo, ngayon ba mas epektibo na marinig ang kanyang boses dyan sa impeachment court o doon sa pinale, ika nga, huling bahagi ng impeachment trial? Ano ho ang take po ninyo dito? Definitely mas magandang nandiyan siya para masagot niya. At hindi naman po kailangang dumalo ka isang beses lang or dalawang beses lang as the need arises. No? Lalo na't kapag ganito, may mga katanungan na siya lamang ang posibleng makakasagot. Um,
napaka-importanteng dumalo siya, 'no? Kasi ako dumaan din ako niyan, narinig niyo naman yung Dengvaxia controversy na alam naman namin puro kasinungalingan. Lahat ng posibleng hearings talagang pinuntahan ko maski nung kakatapos kong opera at andodo'n si former President Noynoy Aquino. Nagpunta talaga kasi wala akong tinatago, and every investigation is welcome because it's the best opportunity to explain and to give answers to lingering questions. So with due courtesy, mahalaga, 'no, at napakaimportanteng, sagutin ng ating pangalawang pangulo ang mga katanungan na ito. Kasi for all we know, talaga naman palang may sagot or sabihin na nating totoong alias yung mga pangalan at may rason siya. Pero ang hindi kasi natin puwedeng gawing confidential ay ang pinagpuntahan ng pera. Ano bang activity ang nagkaroon ng reward? At kung merong safe house, bakit kailangan kumuha ng safe house na allegedly is 2 million pesos per day ang rental? Etong mga bagay-bagay na ito, kapag hindi mo kasi masagot, magkakaroon ng kutob, no, or doubts dun sa mga nakikinig na baka totoo yung mga allegation. So again, the best opportunity for an accused to vindicate her name is to present herself, answer all the questions truthfully para matapos, no? Matapos ang reklamo, ang impeachment trial na ito. With that, maraming salamat po Deputy Speaker Garin sa mga butil ng impormasyon na inyo pong naibahagi ngayong gabing ito. Maraming salamat rin at God bless. Mga kabombo at mga Kastar Nation, nakausap po natin si Deputy Speaker Janet Garin mula ho sa Iloilo, kinatawan mula ho dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso.